And on entertainment news, two media giants part ways. ABS-CBN loses another home. ABS-CBN's unsettled financial obligation amounting to nearly 1 billion pesos. Narinig mo na siguro ang balita kung saan bigla na lang inanunsyo ng TV5 na titigil na sila sa pagpapalabas ng ilang programa ng ABS-CBN at kasabay nito ang usapan tungkol sa halos 1 bilyong pisong hindi raw nababayarang halaga. Matagal na naging maayos ang pagtutulungan ng dalawang network, lalo na noong panahon na nawala ang prangkisa ng ABS-CBN at napilitan silang humanap ng bagong paraan para maipagpatuloy ang kanilang mga palabas. Ngayon, maraming nagtatanong kung paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon at bakit napabilis ang pagputol ng kanilang kasunduan. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang nangyari sa likod ng biglang pagbabago na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Balikan natin ang simula. Noong 2020, nahirapan ang ABS-CBN dahil sa pagkawala ng kanilang prangkisa at pagbagsak ng kanilang regular na operasyon. Nahirapan din ang maraming empleyado at viewers dahil biglang nagbago ang kanilang nakasanayang panoorin. Sa panahon na iyon, pinayagan ng TV5 na makabalik sa telebisyon ang ilang programa ng ABS-CBN. Sinabi ng TV5 na handa silang tumulong dahil pareho nilang alam ang bigat ng sitwasyon sa industriya at sa mga manggagawa. Dahil dito, nagsimula silang magpalabas ng kapamilya shows noong Enero 2021. Hindi ito simpleng pagpapalabas lang dahil may malinaw na kasunduan dito tungkol sa hatian ng kita mula sa mga patalastas at may obligasyon ang ABS-CBN na ibigay sa TV5 ang tamang bahagi ng revenue sa tamang oras. Noong Hunyo 2023, nag-renew pa sila ng panibagong 5 taong deal. Kasama sa deal ang paghahatid ng mga bagong palabas mula ABS-CBN tulad ng Batang Quiapo, Rojas, What Lies Beneath at Your Face Sounds Familiar. Inaasahan ng TV5 na malaki ang maitutulong ng mga programang ito para sa kanilang primetime slots. Pero habang tumatakbo ang kasunduan, dito na lumabas ang problema. Ayon sa opisyal na pahayag ng TV5, matagal nang hindi nakakapagbigay ng bayad ang ABS-CBN na nakapaloob sa kanilang pinag-usapan. Lumalaki ang kailangan nilang bayaran buwan-buwan dahil may inaasahang kita ang TV5 mula sa ads na pumapasok dahil sa mga palabas na galing ABS-CBN. Ang kita na iyon ang ginagamit ng TV5 para mabayaran ang kanilang mga empleyado, artists at iba pang partners na bahagi ng araw-araw na trabaho sa paggawa ng mga palabas. Habang lumilipas ang panahon ay mas nagiging mabigat ang epekto ng hindi nila pagbayad. Hindi na raw kayang pangalagaan ng TV5 ang sarili nilang operasyon dahil kulang na ang pondo mula sa hatian nila. Mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang partnership kung hindi natutupad ang kasunduan. Kahit gusto nilang tumulong, may limitasyon pa rin ang kanilang kakayahan bilang isang network na may sariling gastos at responsibilidad. Dito na nagpasya ang TV5 na tapusin ang kasunduan nila. Naging malinaw na hindi na sapat ang kinikita nila mula sa mga palabas para maibalik ang dapat nilang makuha. Inamin nilang mahirap ang desisyong ito dahil matagal na silang nakipagtulungan sa ABS-CBN, lalo na noong panahon ng pandemya. Pero kailangan nilang unahin ang operasyon ng kanilang kumpanya at ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Noong Disyembre 4, 2025, lumabas ang balita tungkol sa paghinto ng kanilang partnership. Maraming nabigla dahil wala namang senyales na magkakaroon ng ganitong announcement. Isang araw ay nasa TV5 pa ang mga palabas, tapos bigla na lang may pahayag na matatapos na ang lahat. Pagkatapos ng biglaang pagputol ng kasunduan, mas lalo pang lumalim ang usapan tungkol sa pera na hawak daw ng ABS-CBN na para sana sa TV5. Ayon sa TV5, ang halagang ito ay hindi basta maliit na utang. Malaki raw ito at sapat na para makaapekto sa kakayahan ng TV5 na bayaran ang sarili nilang gastusin at sweldo ng kanilang mga tao.
Sinabi nila na ilang ulit silang nagpadala ng pakiusap at paalala pero hindi sila nakatanggap ng malinaw na sagot kung kailan o paano sila mababayaran. Para sa TV5, napakahirap ng ganitong sitwasyon dahil umaasa lang sila sa perang iyon para maging maayos ang kanilang operasyon. Pero hindi naman nanahimik ang ABS-CBN. Matapos lumabas ang mga balita, sinabi nila na hindi totoo ang paratang na sadyang pinahahaba lang raw nila ang oras bago mag-remit ng bayad. Para sa kanila, mahalaga na linawin ito sa publiko kaya naglabas sila ng transparency statement para ipakita ang kanilang side. Gusto nilang maging malinaw na hindi nila tatalikuran ang kanilang obligasyon at ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para makaahon sa kasalukuyang problema. Ipinaliwanag ng ABS-CBN na hindi madali ang sitwasyon ng kumpanya simula nang mawalan sila ng prangkisa. Malaki ang nabawas sa kita nila at naapektuhan rin ang halos lahat ng bahagi ng kanilang operasyon. Ayon pa sa kanila, hindi ito dahil sa maling pamamahala kundi dahil sa isang pangyayaring hindi nila kontrolado. Nawala ang kanilang pangunahing pinanggagalingan ng kita kaya napilitan silang magbawas ng tao, magbago ng operasyon at humanap ng ibang paraan para magpatuloy. Sa kabila nito, kinilala pa rin ng ABS-CBN na may obligasyon talaga sila sa TV5. Aminado silang kailangan nilang magbayad at alam nila ang bigat ng sitwasyon. Humingi sila ng dagdag na panahon para ayusin ang problema at sinabing ginagawa nila ang lahat ng kayang gawin ng kumpanya. Binanggit nila na meron silang 30 araw para malutas ang issue at kahit mahirap ang deadline, nagtatrabaho raw sila para makahanap ng paraan. Sinabi rin ng ABS-CBN na bukas sila sa patas at maayos na pag-uusap. Para sa kanila, mas mainam na maabot ang solusyon na kinikilala ang hirap ng parehong panig. Gusto nilang maipakita na patuloy pa rin silang committed sa kanilang mga partners at sa kanilang audience. Kahit mahirap ang panahon, sinasabi nilang hindi sila titigil sa paghahanap ng paraan para makabalik sa solidong operasyon. Samantala, nanindigan rin sila na hindi patas ang paglalarawan sa kanila na parang sinadya nila ang hindi pagbayad. Para sa ABS-CBN, mas mahalaga na maintindihan ng publiko at ng TV5 na marami silang kinakaharap na limitasyon dahil sa pagkawala ng kanilang prangkisa. Ayon sa kanilang pahayag, hindi ito normal na pagkalugi, kundi isa itong direktang epekto ng malaking pagbabago na dumaan sa kanilang kumpanya. Dahil dito, hindi madaling ayusin ang lahat ng obligasyon sa bilis na gusto ng TV5. Pagkatapos lumabas ang magkabilang pahayag ng ABS-CBN at TV5, mas naging malinaw kung gaano kabigat ang sitwasyon sa likod ng kanilang hidwaan. Sa kabila ng mga problema sa kita, sinabi ng ABS-CBN na unti-unti nang bumabalik ang ilan sa kanilang pinagkukunan ng revenue. Ngunit kahit may kaunting pagbuti, hindi pa rin raw sapat ang kinikita nila para maibalik ang operasyon sa dati. Patuloy pa rin silang nalulugi at sinusubukan nilang buuin muli ang kanilang kumpanya matapos ang napakalaking pagbagsak na naranasan nila noon. Isa sa mga pinagbago ng ABS-CBN ay ang paglipat nila sa pagiging isang storytelling company. Ibig sabihin mas nag-focus sila sa paggawa ng content para sa iba't ibang platform at hindi lang para sa free television. Para sa kanila, ito ang paraan para manatiling buhay ang kumpanya kahit mahirap ang panahon. Ayon sa kanilang pahayag, may nakikita na raw silang unti-unting paglago. Hindi man ito sapat para maibalik agad ang lakas ng ABS-CBN, nagpapakita pa rin raw ito na matatag pa rin sila at hindi handang sumuko. Bukod dito, sinabi rin nila na kung sakaling tuluyan na ngang matapos ang partnership nila sa TV5, ay gagawa sila ng ibang paraan para maabot ang kanilang audience. Para sa ABS-CBN, ang pinakamahalaga ay hindi maputol ang koneksyon nila sa mga manonood. Pinangako nilang hindi nila pababayaan ang kanilang mga kapamilya at magpapatuloy sila sa paghahatid ng content na maaaring mapanood ng Pilipino saan man sila naroroon. Naging malinaw din sa kanila na kahit paulit-ulit silang humaharap sa problema, ay kailangan pa rin nilang manatiling matatag. Sa panig naman ng TV5, sinabi nilang nauunawaan nila ang pinagdadaanan ng ABS-CBN. Alam nila na maraming ang financial challenges ang Kapamilya Network, pero sabi ng TV5, may sarili rin silang mabibigat na obligasyon.
Kailangan din nilang mabawi ang perang inaasahan nila para maipagpatuloy ang trabaho ng kanilang mga empleyado at production teams. Hindi rin nila maipagpapatuloy ang operasyon kung hindi maibabalik ang pondo na para sana sa kanila. Kaya sinabi nila na kahit gusto nila ng magandang relasyon sa ABS-CBN, kailangan din nilang harapin ang realidad ng negosyo. Idinagdag pa ng TV5 na patuloy pa rin silang maghahatid ng mahusay na programming para sa kanilang viewers. Anuman ang kahinatnan ng issue, siniguro nilang hindi nila tatalikuran ang tungkulin nila sa kanilang audience. Para sa kanila, mahalagang mapanatili ang tiwala ng mga manonood na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga palabas. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ang ABS-CBN ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanila. Kabilang dito ang kanilang mga empleyado, artists, advertisers, at lalo na ang mga manonood na hindi bumitaw sa kanila kahit marami na silang pinagdaanan. Sila raw ang nagbibigay ng lakas sa kumpanya para magpatuloy sa laban. Para sa ABS-CBN, hindi lamang negosyo ang usaping ito sapagkat ito rin ay serbisyo para sa milyong-milyong Pilipino na umaasa sa content na nagbibigay saya, inspirasyon at impormasyon. Sa ngayon, nakatingin ang maraming netizens at loyal supporters ng parehong network sa magiging resulta ng mga pag-uusap na ito. Habang tumatakbo ang panahon at palalim ang diskusyon, ang lahat ay naghihintay kung magtatagumpay nga ba ang mga pagsisikap para maayos ang problema o tuluyan ng mababago ang takbo ng kanilang relasyon. Sa tingin mo, magiging maayos pa kaya ang samahan ng ABS-CBN at TV5 o oras na para maghiwa-hiwalay ang kanilang landas? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.